Hello guys! Ako po si Net at welcome ulit dito sa Netos. Ayan, so ang video natin ngayon, magbabayad tayo ng passport gamit ang GCash. Ayan, so assuming na meron ka ng online appointment at meron ka ng reference number kagaya nito na ipinadala to sa email. Ayan, so yung reference number, kukopyahin lang po natin yan at yan ang gagamitin natin sa pagbabayad. And tapos may dalawang payment method pala dito guys, yung over the counter na pwede kang magbayad sa 7-Eleven at sa GCash at sa credit card and debit card. Okay naman po yan, nakagamit ako dyan, BDO, both debit and credit card. Okay, so sa over the counter, yung iba po kasi akala nila pwedeng magbayad sa DFA branch kapag pumunta na sila. Actually po, kailangan nating isettle yung payment natin within 24 hours. Ayan, para ma-save yung ating online appointment. Kasi kung hindi po, ayun na nga, hindi ma-save yung online appointment nyo. And then, kapag gusto nyong kumuha ulit ng panibagong appointment, hindi nyo po yun magagawa agad-agad. Kasi magkakaroon po kayo ng existing appointment. So, kailangan nyo po maghintay ng 5 to 7 days para ma-cancel yung online appointment nyo at makakuha po kayo ng panibagong appointment. Ayan, so, and wag nyo po itatry na magbayad kayo after 24 hours kasi hindi po refundable yung payment sa DFA, so baka magsayang lang din po tayo ng pera. Ayan guys, so, at the end of this video pala, isi-share ko din kung ano yung mga requirements na kakailanganin kapag pumunta na po kayo sa DFA. Ayan, so pumunta na tayo sa GCash at magbabayad na tayo. Okay, so andito na po ako sa aking GCash account. At dito sa bills, okay, itap natin yung bills. Tapos, under billers, itap natin piliin natin yung government. Ayan, government. Tapos, scroll down lang po natin at hanapin natin yung DFA. Ayan, DFA. Tapos, dito po ilalagay natin kung magkano yung kinuha nyo. So, di ba yung 950, regular processing yun. Tapos, may 50 pesos na service charge. Ayan, so, yung kinuha ko is 950 plus 50 service fee. Ayan. So, 1,000. Tapos, ilalagay natin dito yung reference number. Yung sinabi ko nga na ipinadala po yan through email. Ayan. So, i-paste lang natin dyan. Ayan. So, ilalagay natin dyan yung 10-digit reference number, tapos yung mobile number, and email address. So, yung email address para isend naman sa atin yung successful payment natin. Ayan, guys. Tapos, itap natin yung next. Okay, may bill protect dito, guys. Kung ayaw nyo magbayad ng extra, wag nyong i-check yan. So, ang babayaran ko lang is yung passport lang, so 1,000. Tapos, itap natin yung next. Ayan. So, double check nyo lang po yung details nyo, reference number, mobile number, and then email address, tapos confirm. Alright, so okay na. Successful na ang ating payment ng ating passport. Ayan. So, maghintay na lamang po ng 8 to 12 hours para sa DFA email at nakalaki po doon yung documents na kailangan nyong ipa-xerox sa A4 size at yun po ang dadalhin nyo kapag nag-personal appearance po kayo sa DFA. Ayan, so thank you so much for watching. Paki-like naman po ng aking video kung nakatulong sa yung video na to at pa-subscribe na rin po kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Ayan, so nag-upload ako ng mga video regarding online payment, online, nothing but online, ayan, online banking, ganon. So, ayan, thank you so much. I'll see you next time, guys. Bye-bye!